Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang series na ikukwento natin ngayon ay ang Hero Inside. Halina't simulan na natin. Sa umaga, habang may makapal na hamog, isang driver ang nabundol ng isang superhero na ibinato sa ibabaw ng kanyang kotse habang nasa kalagitnaan ng isang laban. Matapos magdulot ng aksidente, hirap na bumangon ang lalaki, ngunit muli siyang inatake ng kanyang kalaban na nagtangkang tapusin siya gamit ang isang nakamamatay na BL. Gayunman, ilang segundo bago tumama ang ulo niya sa semento, ginamit ni Gravity ang kanyang zero gravity trick upang maiwasan ang atake. Habang muntik na siyang matalo sa laban, nagawang lumaban ng malaking lalaki at ginamit ang kanyang dambuhalang kamao para suntukin si Gravity, na lumikha ng malaking hukay sa lupa sa lakas ng impact. Pagkatapos ng laban, lumitaw sa eksena ang isang babaeng may maskara na kilala bilang X at kinuha ang dalawang bagong comics para sa kanyang koleksyon. Ilang araw ang lumipas, pumunta si Mike sa tindahan ng comics upang bilhin ang pinakabagong isyu ng paborito niyang kwento, at nakatanggap siya ng comics ng The Crying Man, bilang regalo. Habang naglalakad sa bangkita, sinamantala ng binata ang pagkakataon upang basahin ang kwento at aksidenteng nabangga si Lucy, ang pinakamagandang babae sa kanilang paaralan. Nang malaman niyang papunta si Lucy sa isang party, sinubukan ni Mike na kumbansihin ang kanyang ina na payagan siyang dumalo, gamit ang isang regalo bilang suhol. 30 minuto na lang bago magsimula ang party sa bahay ni Diego nang matapos basahin ni Mike ang bago niyang comics. Bigla na lang may nangyaring kakaiba, na parabang sa pamamagitan ng mahika, lumabas mula sa comics si Crying Man at napunta sa banyo ng bahay ni Mike. Matapos ang matinding pag-iyak, nagawa ring kumalma ng superhero at isiniwalat na si Mike ang tumawag sa kanya papunta sa mundo nito. Sa sandaling iyon, natapakan ni Crying Man ang isa sa mga action figure sa koleksyon ng binata at, nang makita ang sirang laruan, muli siyang naiyak. Nalunod sa luha ang kwarto ni Mike at nasira ang lahat sa paligid, dahilan upang magalit ang binata. Agad niyang inutusan ang bayani na bumalik sa comics, at bigla na lang nahigop pabalik ang katawan ni Crying Man. Ilang minuto pagkatapos, sinalubong ni Mike ang kanyang kaibigan at isiniwalat na mahiwaga ang comics, ngunit hindi naniwala si Nick. Para patunayan ang kanyang sinabi, sinubukan ni Mike na muling tawagin si Crying Man, pero walang nangyari. Gayunpaman, habang papalayo si Nick, muling lumitaw ang superhero at nasadya pa ang binata mula sa pagkakasagasaan ng truck. Matapos pigilan si Nick mula sa pagkapipi, binuhat ni Crying Man ang mga binata at tumuloy sa susunod niyang misyon. Kinagabihan, pumasok ang Black Knight sa isang bahay para magnakaw ng superhero comic at aksidenteng nagpasimula ng sunog. Pagdating sa lugar, nadiskubre ni na Mike at Crying Man na may batang na-trap sa apoy, kaya't sinubukan nilang iligtas ito. Takot na takot ang bata at muntik ng madaganan ng bumabagsak na bubong, pero sa kabutihang palad, narinig ng Black Knight ang sigaw niya at nailigtas siya. Gayunman, nang makasalubong niya si Beck, napagtanto ng superhero na wala ng ibang daan palabas. Narinig ni Crying Man ang kanyang iyak at, gamit ang kanyang bugzo ng luha, nakapasok siya sa silid at nailigtas ang magkasama. Sa kabila ng lahat, si Black Knight pa rin ang nakakuha ng lahat ng kredito sa pagliligtas sa bata, dahil siya ang naglabas kay Beck sa nasusunog na bahay sa tulong ni Crying Man. Matapos nito, nahigop pabalik ang superhero sa comics at naligay sa panganib ang buhay ni na Mike at Crying Man. Habang nakabitin sa bingit ng kamatayan, hiniling ni Mike kay Crying Man na gamitin ang tsunami ng luha para iligtas sila at napuksa ang apoy sa buong bahay. Pagkatapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas, nanghina ang superhero at bumalik sa comics habang nailigtas naman si Mike ni Black Knight. Pagkalapag sa ligtas na lugar, naglaho ang superhero at bumalik sa kasalukuyang may-ari ng kanyang comics. Ang totoo, isang nerd na ang pangalan ay Dirk ang nag-utos sa kanya na pasukin ang bahay na iyon para nakawin ng Mommy Girl comic book para sa kanyang koleksyon. Kinabukasan, pinuntahan ni Nick ang kanyang kaibigan at napagpasyahan nilang subukan ang mga kakayahan ni Crying Man upang malaman kung paano ito pinakamabisang magamit. Habang sinusubukan, natuklasan nilang mas lumalakas ang superhero kapag mas malungkot siya. Habang ginagamit ni Crying Man ang kanyang kapangyarihan, napapagod din si Mike dahil malakas ang koneksyon ng kanilang isipan. Kaya nagpasya ang tatlo na magpahinga muna, at tinanong ng dalawang binata si Crying Man tungkol kay Scott, ang lumikha ng comics.
Ayon sa kanya, si Scott ay gumawa ng maraming iba't ibang superhero comics, kaya naisip ni Nick na bilhin silang lahat. Ang problema, hindi lang sila ang may ganitong ideya, may plano na rin si Dirk na nakawin ng comics ni Crying Man. Kinahapunan, isang dambuhalang poodle na ang pangalan ay Lucky ang umatake sa isang komunidad sa San Francisco sa utos ng kanyang amo. Balak ng babae na gamitin ang hayop bilang paghihiganti sa kanyang mga kapitbahay, ngunit naputol ang kanyang mga plano dahil sa pagdating ni Gravity at ng babaeng may maskara. Matapos i-deactivate ang Zero Gravity Bubble, inatake ng aso ang superhero at upang itigil ang laban, sinubukang nakawin ng dalagang babae ang comics ni Lucky, ngunit bigla siyang inatake ng matandang babae at naihagis ang comics. Habang nagaganap ang laban na ito sa timog ng lungsod, sinusubukan ni Nick na kumbansihin ang kaibigan niyang magsuot ng uniforme ng superhero upang samahan si Crying Man sa kanyang mga misyon. Sa ganitong paraan, may tatago ni Mike ang kanyang pagkakakilanlan at may popost ni Nick ang mga eksena ng aksyon sa kanyang channel. Gayunpaman, nang matuklasan ni Mike na sinasamantala lang ni Nick ang sitwasyon, pinaalis niya ito. Habang pauwi si Mike, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Dirk. Pagkatapos kunin ang comics, naibigay ito ni Lucky sa kanyang amo, at gamit ang comics ay ginawang mas malaking aso ang lalaki. Bilang panangga, pinakawalan ni X ang isang Gravity Surprise Attack at nanalo ang bayani sa laban. Matapos ang pagkatalo, bumalik si Lucky sa comics, at nakuha ng babaeng may maskara ang isa pang comics para sa kanyang koleksyon. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Nick sa bahay ni Dirk at inimbitahan siya nito sa basement. Nang mapagtanto ni Nick na delikado ang lalaki, nagpasya siyang umalis ngunit nahuli siya ng isang babae at kinaladkad papunta sa basement. Plano ng nerd na gamitin si Nick bilang bihag upang pilitin si Mike na ibigay ang comics ni Crying Man, ngunit tumanggi ang binata na ibunyag ang pagkakakilanlan ng kanyang matalik na kaibigan. Habang sinasaktan si Nick ni Dirk at ng kanyang mga nilalang, pumunta si Mike sa isang diner. Nakita niyang nagsasaya ang ilang kabataan at napaisip siyang humingi ng tawad sa kanyang kaibigan. Kinagabihan, nag-post si Dirk ng bagong video sa channel ni Nick. Sa pamamagitan nito, nalaman ni Mike na bihag si Nick. Determinado siyang iligtas ito, kinuha niya ang comics ni Crying Man, nagsuot ng uniforme, at nagtungo sa bahay ni Dirk. Pagkatapos siyang salubungin ng ina ni Dirk, pumasok si Mike sa basement at inutusan si Dirk na palayain ang kaibigan niya. Ngunit inutusan ni Dirk si Mommy Girl na atakihin siya. Sa sandaling iyon, pinalabas ni Mike si Crying Man upang lumaban. Habang naglalaban ang dalawang nilalang, tinulungan ni Mike si Nick na makatakas. Gayunpaman, hinugot ni Dirk ang kanyang lightsaber upang pigilan sila. Kaya gumawa ng estratehikong hakbang si Mike, nakita niya ang isang stand ng mga action figure at pinili ang pinakamahalaga sa koleksyon upang ihagis ito. Agad na iniwan ni Dirk ang lightsaber at tumakbo para kunin ang laruan, ngunit nang lumitaw ang kanyang inadala ang isang hiwan ng lemon pie, natakot siya at nabitawan ang action figure. Galit na galit, sinigawan niya ang kanyang ina, na nasaktan at umalis. Sa pagkitang ito, nalungkot ng labi si Crying Man at binaha ng kanyang mga luha ang buong bahay. Matapos ang bug zone ng iyak, napagod ang superhero at bumalik sa kanyang comics. Noon naman, natagpuan ni Mike ang comics ni Black Knight at tinawag ito sa labanan. Nang harapin ni Black Knight ang bagong kalaban, napaikot siya ni Mommy Girl gamit ang kanyang benda. Ngunit ginamit ni Black Knight ang kanyang tinig upang tumawag ng mga ibon na umatake sa kalaban. Nang matalo si Mommy Girl, bumalik siya sa kanyang comics at tinulungan ni Nick ang kaibigan niyang makauwi. Ilang oras ang lumipas, nagising si Dirk at napagtanto niyang ninakaw ng mga binata ang kanyang mga comics. Kaya't pinuntirya niya ang comics ni Spar upang gamitin ito bilang alas para mabawi ang kanyang mga superhero. Kinagabihan, pagkatapos magnakaw ng pera mula sa isang binatang naglalakad mag-isa, naging biktima si George ng isang nakamaskarang tagapagbantay. Naging viral sa internet ang video ng kanyang pagsasayaw. Kinabukasan sa paaralan, pinagtawanan siya ng lahat ng kaklase dahil hindi pa rin siya makapigil sa pagsayaw. Maya-maya, dumating si Ed na huli sa klase. Habang naglalakad sa pasilyo, siniko siya ni Diego at agad siyang tinulungan ni Mike. Dahil dito, naging target din siya ng siga, ngunit pinigil ni Lucy ang away at inutusan si Diego na tigilan ang binata.
Matapos palayasin sa kanyang bahay, nagpagala-gala si Dirk sa lansangan at napasabak sa away laban sa ilang siga. Nang siya'y matatalo na, humingi siya ng tulong at tinawag si Sparkholes upang ipagtanggol siya. Ngunit dahil sa ginamit na kidlat sa pag-atake, nagdulot ito ng short circuit at nawala ng kuryente sa buong lungsod. Nang mawalan ng ilaw, lumitaw ang vigilante upang turuan si Diego ng leksyon at pinakawalan ng kanyang mga nilalang na sumasayaw upang atakihin siya. Sa gitna ng laban, nang mawalan ng malay si Diego, dumating sina Mike at Crying Man upang pigilan ang labanan. Ngunit naging target din sila ng disco duo. Tinamaan ng ilaw mula sa salamin na globo si Crying Man at nagsimulang magsayaw, kaya kinailangan ni Mike na ibalik siya sa comics. Tinawag naman ni Mike si Black Knight, ngunit nagtago ito dahil liwanag ang kanyang kahinaan. Nang mahina ang kanyang mga bayani, nagpasya si Ed na saktan si Diego gamit ang upuan, ngunit ginamit ni Mike ang sarili niyang katawan upang harangin ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Ed na nabunyag na ang kanyang pagkatao dahil sa bituing nilalagay niya sa mga sulat sa kanyang mga biktima. Upang kalmayan siya, inalis ni Mike ang kanyang maskara at nalito si Ed, dahil minsan din siyang naging biktima ni Diego. Ipinaalala ni Mike na ang tungkulin ng isang superhero ay ang protektahan ang mga tao. Napagtanto ni Ed na umaarte siya bilang kontrabida. Pagkatapos ibalik ang disco duo, ibinigay ni Ed ang kanyang comics kay Mike, naniniwalang mas magagamit niya ito ng mas maayos. Samantala, patuloy sa pagtakas si Dirk mula sa mga siga at nailigtas siya ng isang misteryosang babae. Sa mga sumunod na linggo, dumami pa ang mga bayani sa lungsod ng San Francisco, at napunta sa kamay ng iba't ibang tao ang mga comics nila. Habang ginagamit ni Harry ang kapangyarihan ni Hummingbird Man upang magnakaw ng gamit mula sa mga naglalakad sa kalsada, humingi naman ng tulong ang isang matandang babae kay Mr. Justice upang ayusin ang kanyang taniman. Habang nagtatanim ng mga buto ang superhero, sinalakay ng mga raccoon ang bakuran at inatake siya. Kahit paulit-ulit siyang binugbog at hindi lumalaban, natalo pa rin niya ang mga raccoon dahil sa sobrang pagod ng mga ito kaya't umatras sila. Samantala, isang binatilyong si Tim ang sumalakay sa tagwan ng isang gang at tinawag si Jelly King upang atakihin ang gamer na nanalo sa kanya sa huling laban dahil nandaya ito sa laro. Sa kabilang bahagi ng lungsod, humingi ng tulong ang isang psychologist kay Professor Z upang suriin ang isipan ng kanyang pasyente at tulungan siyang makipag-ayos sa alaala ng kanyang yumaong ama, dahil matindi ang hinanakit ng babae sa kanya. Matapos iligtas ni Krista si Dirk, dinala siya upang makilala si Scott. Ipinakita ni Scott ang kanyang lakas at binigyan si Dirk ng ilang comic book. Nang malaman ang tungkol sa mga sunod-sunod na pagnanakaw sa downtown San Francisco, tinulungan ni Nick at Mike ang investigasyon. Habang naghahanap sila ng mga pahiwatig, nahulog ang isang relo sa ulo ni Mike, at natuklasan niya agad ang may kagagawan ng mga pagnanakaw. Bago pa man sila makakilos, lumitaw ang isang babaeng may maskara at si Great Finger, at nagsimula ang habulan. Nang makita sila, sinubukang tumakas ni Harry, ngunit ginamit ni Great Finger ang kanyang makapangyarihang daliri para umatake. Ngunit nakaiwas si Hummingbird Man. Nang mapagtanto ni X ang pinsalang na idulot ng kanyang superhero sa lungsod, nagbago siya ng taktika at tinawag si Lucky upang habulin ang mga kontrabida. Sa puntong ito, kumilos si Mike at inutusan si Crying Man na habulin ang mga tumatakas. Ngunit tinanggihan ng babae ang tulong niya, desidido siyang panatilihin ang comics ni Hummingbird Man. Dahil dito, itinuring niya ang superhero duo bilang kalaban at inutusan si Lucky na atakihin sila. Naguluhan si Mike sa mga nangyayari dahil sa tingin niya ay nasa parehong panig sila, ang layunin naman ay hulihin ang magnanakaw. Nang makita niyang may tren na nawala ng kontrol at paparating sa kalsada, agad siyang tumakbo upang babalaan ang mga tao at nailigtas ang isang matandang babae na naipit sa kanyang sasakyan. Salamat sa kanya, walang nasaktan. Ngunit upang maiwasan ang kapinsalaan, kailangang mapahinto ang tren. Tinawag ni Mike si Mommy Girl upang tumulong. Ginamit niya ang kanyang mga benda upang gumawa ng net na nakasalo sa tren at nailigtas ang maraming tao. Pagkatapos ng kabayanihang ito, nanghina si Mike at nahulog sa karagatan mula sa tren. Nang magising siya, napagtanto niyang ligtas na siya sa kanilang bahay, ngunit nawawala na ang kanyang comics ni Crying Man. Kinabukasan, sa klase ng kasaysayan,
inanunsyo ng guro ang mga magiging magkapareha para sa bagong proyekto. Labis ang tuwa ni Mike nang malamang makakatrabaho niya si Lucy. Bago simulan ang proyekto, nagpasya muna silang kumain at dinala ni Mike si Lucy sa paborito niyang diner. Dumaan din sila sa isang tindahan ng comics, at bigla na lamang pumasok ang isang kakaibang lalaki. Ayon sa tindera, araw-araw itong bumabalik at naghahanap ng mahiwagang comics tungkol sa superhero. At sa araw na iyon, natagpuan niya ang comics ni S at pinalaya ang fairy. Pagkaalis nila sa tindahan, agad silang sinundan ni Mike at Lucy. Hindi nagtagal, ginamit ng lalaki ang kapangyarihan ng fairy upang manakit ng mga tao. Sa kanyang utos, winasak ng fairy ang isang buong gusali. Habang sinusubok ang kakayahan ng bagong kaibigan, inutusan niya itong paandarin ng Supreme Tornado, at nilamon ng ipu-ipo ang lahat sa paligid. Nang makita ni Lucy na nadadalas si Mike ng ipu-ipo, isinugal niya ang sarili upang iligtas ito. Pareho silang nilamon ng buhawi. Nang mapagtanto ni Mike na hindi siya makakatakas, humingi siya ng tulong kay Mommy Girl. Sa tulong ng kanyang mga benda, nailigtas niya sila. Matapos mailigtas si Lucy, nagpas siyang habulin ni Mike ang comics ni SIL, dahil alam niyang iyon lamang ang paraan para mapatigil ang buhawi. Pagkatapos makuha ang comics, inutusan niya ang fairy na bumalik at agad namang naglaho ang buhawi. Sa tulong ni Mommy Girl, ligtas silang nakabalik sa lupa. Nangakong pananatilihing lihim ni Lucy ang lahat. Dahil sa mga kaganapang nagdulot ng kaguluhan sa San Francisco, nagsimulang maghinala ang ina ni Mike, isang mamamahayag, na may mga supernatural na nilalang sa likod ng mga ito. Ngunit nang sabihin niya ito sa kanyang boss, napagtanto niyang hindi ito interesado at kinailangang kumbonsihin si Jerry na magiging malaking kwento ito para sa pahayagan. Kinahapunan, pag-uwi ni Mike, dumating si X upang nakawin ang kanyang mga comics. Tumanggi si Mike, kaya tinawag ng vigilante si Crying Man upang atakihin siya. Kahit ayaw ng superhero, napilitan siyang sumunod sa utos ng kanyang amo. Sa tangkang makatakas, tumalon si Mike sa bintana at tinawag si Mommy Girl upang iligtas siya. Tumakbo sila papunta sa terasa, ngunit sinundan sila ng batang babae. Napagtanto ni Mike na hindi sapat si Crying Man upang labanan sila. Tinawag ni X si Gravity upang sumali sa labanan, at nagpas siyang tumakas si Mike. Sa teorya, hindi maaaring tumawag ng dalawang superhero ng sabay, ngunit pinatunayan ng batang babae na may maskara na mali ito. Sa gitna ng labanan laban sa dalawang superhero, natalo si Mommy Girl kaya tinawag ni Mike si Black Knight upang tumulong. Dahil ayaw niyang saktan ang dating kaibigan, nagpas siyang tumakbo si Mike, ngunit inutusan ng vigilante si Crying Man na habulin sila. Sa huli, natalo sila ng dalawa. Galit na galit si Mike at tinawag si SIL upang tapusin na ang labanan, at nagdulot ito ng isa pang buhawi. Gayunpaman, lumaban ang vigilante gamit ang Almighty Punch ni Great Finger at pinatigil ang buhawi. Nang makita si Mike na nanghihina, inutusan ni X si Lucky na nakawin ang kanyang backpack, ngunit nagulat siya sa hindi inaasahang galaw ng kalaban. Nang mukhang matatalo na si Mike, tinawag niya si Crying Man upang tumulong, nabawi niya ang comic sa gitna ng buhawi. Sa tulong ng paborito niyang superhero, napalayan ni Mike ang mga kalaban at nadiskubre ang tunay na pagkakakilanlan ng vigilante. Habang walang malay pa rin si Lucy, kinuha ng binata ang mga comics at umalis, hindi pa nalalaman na ang babaeng gusto niya ay siya palang mortal niyang kaaway. Kinabukasan pagkatapos ng klase, tinawagan siya ni Lucy upang makipag-usap at magtapat. Sinabi niya na si Scott, ang lumikha ng mga comics, ay ang kanyang tiyuhin. Bata pa lang siya, si Lucy na ang unang tagahanga ng mga gawa ni Scott. Ngunit nang malaman ng kanyang ama na inuubos niya ang oras sa pagbabasa ng comics, ipinagbawal niyang makipagkita pa siya sa tiyuhin. Gusto ng ama ni Lucy na pagtuunan niya ng pansin ang pag-aaral, dahil ayaw niyang masayang ang kanyang kinabukasan katulad ni Scott. Mula noon, hindi na niya nakita ang tiyuhin. Ngunit 2 buwan na ang nakalipas, nakatanggap siya ng liham mula kay Scott. Sinabi ng kanyang tiyuhin na si Lucy lang ang mapagkakatiwalaan niya at inatas ang pangalagaan ang kanyang mga comics upang hindi ito mapasakamay ng masasama. Pagdating niya sa dating tirahan ng tiyuhin, natuklasan niyang nawawala na ang lahat ng comics maliban sa Great Finger.
Mula noon, sinimulan ni Lucy ang kanyang misyon na muling buuin ang koleksyon ng mga comics. Naniniwala siyang ito lamang ang paraan para muling matagpuan ang kanyang tiyuhin. Pagkatapos niyang ikwento ang lahat, biglang lumitaw si Nick. Nagtago pala siya upang makinig. Nang matuklasan niyang si Lucy pala ang vigilante, ipinakita niya sa kanila ang isang video na nag-viral online, inaatake ang San Francisco. Ang totoo, sumali si Dirk sa isang grupo ng mga rebelde at ibinahagi ang kanyang bagong comics upang gamitin ito para sakupin ang lungsod. Kinagabihan, nagsimula ang matinding labanan. Sa pagitan ng pulis at ng grupo ni Dirk, na tinulungan ng mga superhero mula sa kanilang mga comics. Dumating si Terara upang mag-film ng mga kaganapan, ngunit walang magawa ang mga mamamayan sa lakas ng comic book gang. Pagdating sa eksena, tumulong si Mike at ang kanyang mga kaibigan upang alalayan ang mga nasugatan. Samantala, sinamantala ni Dirk ang atensyon ng media at nagsalita gamit ang megaphone. Ipinakilala niya ang sarili bilang pinuno ng Comics Council, at tinawag ang lahat ng nerds na sumama sa kanya para sa isang revolusyon gamit ang mahiwagang kapangyarihan ng mga comics. Upang protektahan si Mike, umatake si Crying Man sa Ginseng Man, ngunit nahuli siya nito. Habang sinusubukang gamitin ang kanyang Tsunami of Tears upang labanan ang kalaban, napagtanto niyang mas lumalakas ang kalaban sa presensya ng tubig. Tinawag niya si Lucky upang tumulong, at magkasama nilang nilabanan ang mga kalaban. Ngunit, nang subukan ni Crying Man talunin si Sparkles gamit ang kanyang luha, siya ay nakuryente. Habang kinukunan ng video ang laban, muntik nang masagasaan si Nick ng sasakyan, ngunit naisalba siya ni Terara. Nagulat siya na nasa crime scene ang matalik na kaibigan ng kanyang anak. Pagkaligtas kay Nick, agad siyang dinala sa ligtas na lugar, habang nagulat si Mike nang makita ang kanyang ina sa gitna ng putukan. Dumating ang isa sa mga rebelde at tinawag ang Locust upang atakihin si Lucky, ngunit nadamay rin ang dalawang kabataan. Nang makita ni Lucy na walang malay si Mike, nilapitan niya ito at tinulungan. Ngunit inutusan ni Dirk ang kanyang mga nilalang upang tuluyang tapusin sila. Tinawag ni Lucy si Gravity upang ihinto ang kalaban. Habang pinipigil ni Gravity ang mga ito gamit ang Infinity Drill, ginamit ni SIL ang kanyang buhawi upang ikulong ang lahat ng kalaban. Sa ganitong paraan, nagtagumpay silang talunin ang mga ito. Nang makita ni Dirk na nawala na ng malay ang kanyang buong grupo, nagalit siya at sinubukan ang huling pagsalakay. Inipon niya ang mga sasakyang may gasolina at inutusan si Sparkles na gamitin ang kanyang kidlat upang pasabugan ang lahat. Ngunit upang maiwasan ang trahedya, ginamit ni Mike ang kapangyarihan ng kanyang isipan upang sabay-sabay na tawagin ang lahat ng kanyang mga superhero. Pinagsanib ng mga ito ang kanilang kapangyarihan upang itaas sa himpapawid ang mga sasakyan, at naganap ang pagsabog malayo sa San Francisco. Sa pagtatapos ng labanan, nawalan ng malay si Mike, at itinuring siyang bayani ng buong lungsod. Nang malaman ni Scott na natalo na si Dirk, naging masaya siya, dahil si Dirk ay isa lamang kasangkapan upang maisakatuparan ang mas masama pa niyang plano ng pananakop. Dito na nagtatapos ang series. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.